their hands in running water. Sigaw nyo, running water. Running water. What do you mean by running water? Nagpo-flow. Hindi yung nasa timba na maliligo tapos sa palanggana. Yung bata, lalagay mo sa palanggana, yay! Yung libang maning, nalulog. That's what we call stagnant water. Amen? And when you say stagnant water, dirty water. Tingnan mo. Ngayong gabi, pag hindi ka sumayaw, yung katawan mo, 70% tubig. Right? Eh pag hindi ka gumalaw, you have a 70% stagnant water. So pag gumalaw-galaw ka, yung nerves, yung arteries, yung heart, your spleen, your pancreas, arachnoid membrane, skin, kidney, nagpapunction lahat. How fearfully and wonderfully made the Lord, the God who made you. Siya ang gumawa sa'yo. Okay. Ulitin natin mga kapatid. Thousands of years ago, God commanded the Israelites to wash their hands in running water when dealing with those afflicted with infectious disease. And when he who has a discharge is cleansed to his discharge, then he shall count for himself 7 days for his cleansing, wash his clothes, and bathe his body in running water, then he shall be clean. Tingnan mo, paliligo pa lang, 15:13 ng Leviticus, sinulat na ni Moses. Ito ang dahilan kung bakit years ago, or centuries, sabihin natin, during the Middle Age, napakaraming mga pinapaanak. Saan si Ate Lea? Ayan, nakatawa. Ilan ang pinaanak mo ngayon? Araw na ito. O mga nakaraan. Yung pinapaanak, the nurses attending to them, kaugalian na hindi naghuhugas ng kamay. Deadly. Pero yun, noon pa yun. Pagkatapos mag-attend dito, diretso doon sa isa pang pasyente. Nagugulat sila dahil halos lahat ng pasyente patay. Why? They have not discovered yet the name germs and virus at that time. They thought that for those nurses to attend to the patients, okay na yun. Normal. Dr. Ignaz Semmelweis, a Hungarian brilliant young doctor, made a research, read the Bible. Subukan na niya natin. Ito nakasulat. Isa ito ng Leviticus. Subukan na niya natin. Sabi ng Bible, maghugas tayo ng kamay. Hallelujah! Yung mga doktor, galit, nag-react. Nagtaka nga ako, why did they react? Alam mo, bakit nag-react? Masamang espiritu yun. Because what they were about to discover is a brilliant leading of the Holy Spirit. Purihin ang Panginoon. Kita niyo, ang Diyos, mga kapatid, concern, ultimong paglalaba mo. Paghuhugas ng mga damit. Panliligo. They say that about the 12th or 14th century, ang pagligo daw noon sa Europe was practically a taboo. Bakit? Ang akala nila, pag naligo, magkakasakit ka. Kaya, si King James, yung King James version ng Bible, who asked Latin to translate it into English, kapatid, maniwala ka, recorded, ni minsan hindi po naligo. So, conclusion, kaya pala hindi masyadong tumagal ang buhay.
may amoy kamanay o manoy. Hindi pwede yun. And these are simple, elementary, basic laws of hygiene. Notice, this is the key that made it. So when Dr. Ignaz Semmelweis told the nurses to wash their hands, subukan lang natin, wala mga masama, subukan. Anong nangyari? Practically, 2/3 of their mga pasyente na-reduce sa musok yung mga namatay. So, ibig sabihin pala, kung tuloy-tuloy yun, mauubos ang buong Europe. Because of this simple biblical wisdom na nakasulat na pala noon pa. Ang problema, hindi lang binabasa ng mga narurunong kuno. So when the doctor insisted na gawin, he was almost driven to nervous breakdown dahil galit sa kanya lahat. You know what, my friends? When you are about to discover the best in you, all hell will go against you. But if you persist and obey the Lord, sabihin mo sa katabi mo, breakthrough ka na. Breakthrough ka na. Sabihin mo sa katabi mo, lalo na kay Sister Alma, breakthrough ka na, Sister Alma. You know, God loves to give you a breakthrough. Something that never happened in your life. Sigaw niyo, breakthrough. Breakthrough. Kaya makikita ninyo ang wisdom. So, sabi ni Job, tanungin mo anya ang mga ibon sa iyong papawid. Tanungin mo ang mga hayop sa parang. Saan nauso, kapatid, ang tinatawag na mad pack ng mga ladies? Di ba pag nagpapa-facial ka, puno ka ng puti. Parang kalabaw na nasa, sabi sa Bicol, palakbog, ano eh, para lakbog. Ang kalabaw, pag pagod na, kahit paluin mo yan, hindi yan magtatrabaho. Right? Oh, correct. So, kailangan ihanap mo ng putik na may linta pa, minsan. At lulubog yan. Magre-refresh. Maganda sa Antipolo, nakakita ko doon ng 3 na putikan na may kalabaw. May maliit, may nanay na kalabaw. Yan. Nagmamatpak sila. So ito yung natutunan ng mga beauticians in the 21st century. Nauso yung mga facial madpack. Kanino natutunan? Kaya sabi ng Diyos, ask the beasts of the fields and they will tell you. Ask the birds of the air and they will speak to you. Tingnan mo ang mga ibon pala. Ang mga ibon, isipin niyo kung ang mga ibon, yung kanilang paa ay solid bones, they will not be able to fly good. Amen? Ang mga paa pala niya, katumbas lalo ng agila, hollow. Ano eh? Parang plastic. Why? For easy flight. Sabihin mo sa katabi mo, travel light. Travel light. Kaliwa kanan, sabihin mo, travel light. Travel light. Sa mundong ito, pag hindi ka nag-travel light, marami kang daladalang sama ng loob. Galit, puot, sabihanan, atin-atin lang ito. O yung tao, hindi mo mapatawad. Tao na ang nabibilang, hindi yung kaaway mo, nalimutan at lahat. Ikaw hindi mo pa malimutan. Anong resulta nun? Matindi ang baggage mo, manay. Daladalan mo yan, maghapon, magdamag.
Meaning, you don't travel light. Ipagpag mo. Sabi mo sa katabi mo, ipagpag mo. Parang si Pablo Apostol nung kinagat ng ahas, di ba? Ano sabi ng Bible? Shh! He shook it off. So nagulat yung mga tao doon sa Malta. Nagsabi, nako, kita mo ito? Nung naano siya, may gumapang na viper, sabi ng Acts of the Apostles. Sabi ng mga tao doon, tingin mo niya, he must be a criminal. Nakaligtas nga siya sa dagat. Pero ito, they were expecting him to fall down because of the venom. Nakikinig kayo, mga kapatid? Marami ba kayo? So, they were expecting na siya ay, in a moment, will fall down. But the Bible says, and Paul shook it off. Huwag mong gaganunin, baka masapak mo yung katabi mo. Ako na lang. He shook it off. So yung viper nawala. And he was standing. So yung mga tao doon, nung nakita nila na walang nangyari kay Paul, sabi niya, you must be a God. Hindi tinalaban. Nakaligtas. Di ba? Nabasa niyo yun? Nasa Acts of the Apostles yan. Kung ako ikaw, kapatid, ngayong gabi, I'll shook off, shake it away. Lahat ng sama ng loob mo, galit mo, tampo mo, sisposa mo, hinain mo, problema mo! Inglesin mo, shake it off. Shake it off. So pag sinishake mo na, iniwan mo na dito, pag uwi mo mamaya, huwag mo na dadalhin. Iwanan mo na dito. At umuwi kang mapayapa, nagagalak, at malusok. Oh, 1, 2, 3. English muna. But now, ask the beasts, and they will teach you. And the birds of the air, and they will tell you. Tagalog, ang ibon at mga hayop ay marunong pa sa iyo. Sa kanila ay magtanong ka, at ikaw ay matututo. Oh, palakpakan ng ating Diyos. Pakaingatan natin mga kapatid. Ang nature, Mother Nature mo, daming trees dito. Wow! Let us save Mother Earth. Ito lang ang tirahan natin. Alam naman pumunta tayo sa Pluto. Now, the scientists are beginning to discover some kind of life in Mars. Marami na sa inyo. Alam niyo yung kantang Fly Me to the Moon. Masterpiece ni Elijah. Fly me to the moon and let me play along the stars. Let me see what spring is life on Jupiter and Mars. They discovered some kind of life. Kaya sabi nila, baka may mga creatures din doon. Hindi natin alam. Kita mo na, ang dami nating dapat malaman pa. And how do you know that? You know that by going back to the scriptures, the Word of God. Sigaw, salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Lakasan niyo. Salita ng Diyos. Sigaw niyo. Salita ng Diyos. Sabihin sa katabi ng kapatid, o ikaw ay nagbasa, nag-aral, tinutukan, wow, ang dami mong malalaman. Palakpakan natin ang ating Diyos. Okay, lakasan niyo. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. With all thy getting, get understanding. Palakpakan natin Diyos. Sa lahat daw ng pagpupunyagi, ng pagsisikap mo, sikapin mo mata mo.
ang kaalaman. Unahin mo muna ang pagtuklas ng kaalaman. Unahin mo sa paglalaba mo. Unahin mo sa pagpapakain ng mga anak mo. Unahin mo kahit pagpansin at kulang sa pansin ng asawa mo. Unahin mo muna ang karunungan. Bibigyan ka ni Lord ng wisdom far beyond your imagination. So, kaya ang sabi niya, tanungin mo niya. Look at Mother Nature. Nilapastangan ng tao dahil sa pollution. Careless. Yung mga plastic daw na tapon dito, tapon doon, will take hundreds of years before they are out or before they are, ano tawag dito? Bago matunaw yan. So pakaingatan po natin, mga kapatid. Plant more trees. Amen? Kaya yung mga taga ng mga putol ng kahoy, dapat yung mga ulo nun ang putulin. Lalo na yung mga sa corruption. Hindi ako nagkakampanya, Because we are cruel to Mother Nature. At ito ay katiwala, ipinagkatiwala sa atin. Sabi mo sa katabi mo, ipinagkatiwala sa iyo. Napakaraming biyaya. Kaya kung titingnan mo yung mga ginawa ng Diyos, kung gaano kaganda, kung gaano ka powerful ang kanyang kamay, magugulat ka. Thousands and even trillion miles away ng mga stars of the heavens. Itong Earth natin, maliit lang to. This is just one of the planetary bodies ng buong solar system. And we belong to the Milky Way. Kaya ang dami pang galaxies. Napakarami, napakalawak. Isipin mo, Diyos ang may gawa ng lahat. Ikaw, sa katawan mo, wow! Isipin mo yung haba daw, kapatid, ng iyong arteries. Ay pwedeng umikot sa buong mundo 3 times. Pagdugtong-dugtongin. Lalo na sa puso mo, very intricate, small. Very small. Arteries, connected lahat siya. At pwedeng umikot sa buong mundo 3-4 times. Tingnan mo noong ikaw ay nabuo sa tiyan ng nanay mo, just one single cell. And now, how many cells do you have? At least 60 trillion cells nasa katawan mo. How wonderfully and fearfully made. Kaya nga ang sabi ng Bible, you are created in the image and likeness of God. Okay, 1, 2, 3, Tagalog. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng kaalaman. Ito'y pilitin mo mata mo kahit gaano kamahal. Kahit may bagyo, narito ka, nakikinig. Nakalita ng Diyos. Bakit sister, hindi ka nakarating? Ay, may ulan. Bakit hindi ka nakarating last week? Mainit. Bakit hindi ka nakarating sa gawain? Wala ako sa mood. Ay, kung ang pagkilos mo sa mood, kapatid, hindi magtatagal, imumud-mud ka niya. Salamat kayo nakarating dito. Rain or shine, come hell or high water, I'll be there. I'll see you there. Sigaw niyo, commitment. Okay.
Better still, sigaw nyo, covenant. Covenant. That's your covenant relationship with the Lord. Di ba ang sarap mga kapatid na mayroon kang direct line of communication with God? Ako tuwang-tuwa tuloy kung maraming mga pagsubok. Bakit? Doon para nakikita lalo ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen! So, habang yung agila ay nag-aantay ng bagyo, and that's exactly what the eagle is waiting for. Kasi kung wala yung bagyo, hindi siya makakalipad ng maayos sa tugatog ng kanyang kataas-taasan lipad. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid ikaw, anong inaantay mo? Sabihin mo, hindi ako nag-aantay ng bagyo, maka. Bakit? Sapagkat pag dumating na ang bagyo, habang nag-aantay yung agila, opposition na yan. So the only way na siya magkakaroon ng lift para umakyat is through the storm. Kapatid, ngayong gabi, the only way how you can be promoted from where you are tonight ay yung mga pagsubok na inaalaw ni Lord sa buhay. Dahil kung hindi at walang pagsubok, bonsai ang labas mo. Ayaw ni Lord that you will stay there forever. Sigaw mo, comfort zone. Hindi comfort room. Sigaw, comfort zone. Comfort zone. Classic. Hallelujah. Okay, kita niyo? 2 Corinthians. After this, 1 Corinthians 10:13, 2 Corinthians chapter 12, verse 10. Ano po ang sabi ni Paul? Lubusan kong pinagagala. Okay, Tagalog. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang malasakit ni Pablo sa mga taga-Corinto. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And then, kapag ano ng utak mo, ang setup ng mind mo, kung ano yung kinatatakutan mo noon at kinakabahan ka, all of a sudden, the Holy Spirit will change. Mysteriously, magugulat ka kung paano ka ine-entertain ng Holy Spirit. Nasa gitna ng pagbuho, nasa gitna ng siguradong kamatayan, sabi ni Pablo. Sa gitna ng siguradong kamatayan, tiyak! Sigaw ng tiyak. Tiyak ang iyong kaligtas. So, huwag kang magtatampo kay Lord. Amen? Huwag kang galit. Huwag mong sasabihin, ako nagsisimba naman. Pero bakit ako pa? We have to remind one another, mga kapatid. Ha? Hindi po ito biro. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Kung kailan ka mahina, pagtatawanan ka pa ng ibang tao. Alam mo kasi, pag nag-uusap ang tao sa mundo, kung sino malakas ang boses, yun ang panalo. Kumbaga,
sa mundo. Pero kay Lord, kung sino ang tahimik at mapayapa, mapasyensya, yun na ang tagumpay. Isigaw nyo, tagumpay na ako. Nakasan nyo? Ulitin! Palakpakan ng Panginoon. Malakas. So, uugaliin natin yan mga kapatid na babangkitin natin on a regular basis. Sa kalusugan, ganun din. Thank you, Lord. Ako'y pinalakas mo na. Malusog na ako. Sigaw nyo, mayaman ako. Malusog ako. Long and satisfied life. Promise ni Lord sa akin at tiyak mahabang buhay at tiyak pa ang kaligtasan. Ganda, Psalm 91, no? Hindi lang pala mahabang buhay, tiyak at nakatitiyak na ang kanyang kaligtasan. Pwede pala. Okay na mo? Okay, Tagalog, lakas. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang papamuhin nila'y kaligtasan. Sabi ng Diyos. Hindi pala, siguro, yung iba siguro, pero ako, dami kong kapalpakan. Ang dami kong kalokohan sa buhay. Kaya ayun, tutuksayin ka talaga ng Diablo. Pag hindi mo yan ang tinutukan, iba ang tututukan mo. May isahan ka. Ulitin ko mga kapatid. Yung ba sa inyo nakatingin na, ewan ko ba? Sabihin sa atin, focus. Meron daw niyang lumulutang-lutang doon sa dagat na i-discarrel yung ano, yung bangka. Oh, ang mga kasama, ano na, lumubog na. Siya na lang naiwan. Pero nagsasalmo. Oh, sabi mo, mahabang buhay. Panginoon, tulungan mo ako. Oh, ang dami na nainom na tubig. Pero lumulutang ka rin. Ang dami ng patay paligid niya. Pero hindi niya nalilimutan niya. Nirecite ko yan minsan, Lord. Inuulit ko. Parang awa ko na. Ha? Ganun din pala ang mahabang buhay. Yung tinlayin niya ito. Nakakatuwa. Kapatid, nakaligtas. Huwag kayong magbibiro sa salita ng Diyos, mga kapatid. Tapat siya. Kaya ako natutuwa minsan kung ako nag-mimisa na parang halos ayaw ako pag-preaching. Ay gusto sa akin seremonya. Eh sabi ko, ako'y sawa-sawa nasa seremonya. Nalingali kong sabihin, o di ikaw na mag-misa. Sabi niya, ayaw ko. O ayaw mo galing. Nakikinig kayo, mga kapatid? Amen. Kayo mga parokyang iimbitahan kayo, o pupuntahan nyo, kailangan linawin mo yan. The very purpose and the reason why we have a shalom ministry like this, no other purpose and focus. Salita ng Diyos. Mawala na ang lahat. Huwag yun. Bakit? The Word of God must be nearer to you than your friends. Take note, my dear friends. Namnamin natin ito. Dearer to you than your life. Okay?
tingnan niyo mabuti. Please, focus, read it aloud, look, and say it. Lakas. The Word of God must be nearer to us than our friends, dearer to us than our lives, sweeter to us than our liberty, and more pleasant to us than all earthly comforts. Kaya nung napapadalas ka dito, nagtatanong siguro mga kaibigan mo, bakit ang dalas-dalas mo sa Derek? Ano ba meron diyan? Noon naman, nagiinuman tayo. Noon naman, nagtotong-its. Tumataya pa sa luto hanggang maluto ang kaluluwa. Para ka namang santa-santita, di ba naman magkakasama tayo? Kakantsawang ka. Dearer to us than our lives. Ang dami nag-serve na kay Lord. Si St. Matthew, pinana sa Egypt. Si John the Baptist, tinugutan ni Manay, Herodias. Tanungin mo katabi mo, kapatid, Kapatid, nakahanda ka na ba? handa ka na ba? Ipala sa kanyang? Huwag naman pala. Palakpakan natin ang Bible. Medyo brutal ng konti. But that's exactly the words that Jesus said. He who saves his life, he loses it. But he who loses his life for my sake will save it for all eternity. Eh sila, Father Alce, okay sila, matatapang. Ako tama na. Basta ako nagsimba, nagbabasa naman ako ng Biblia, okay na. Tama na, basta taga-attend lang ako, okay na. Huwag mo na akong abalahin dyan sa ibang mga ano. Hindi ko kaya yan. Ay, hindi naman bago yun, salita na yun. Kahit na si Moses, sinabi yan eh. Si Jeremiah, sinabi rin yan. Sino pa? Si Abraham, ganun din. Pero si Lord, kapatid, sobra. Grabe ang taas ng tingin sa'yo. Grabe. At gusto ngayong gabi, itaas ka na. Wow! Sa promotion na ni minsan, hindi mo sukat akalain. Earthly comforts, kung sasawa ka. Ha? May bibigay ng mundo, sasawa ka. I bet you, nothing can satisfy what the world can give. Only the impeccable, sure, unshakable Word of God can give. Better than money, even. 19:10 of the old Psalms. Tingnan mo yan. 19, Jesus ng Salmo. Okay? Tagalogin muna natin. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito nadalisay at malinis. English tayo. More to be desired are they than gold. Yes, than much fine gold.
sweeter also than honey and the honeycomb. So ano ang kapatid, ang tunay na nagpapaligaya sa iyo? Ano yung talagang sarap na sarap ka? Sobrang tamis. Nagsanay ka na sa kabanalan. Ito yung pinag-usapan natin kanina sa coordinators. Be holy as my Father is holy. Be clean as my Father is clean. Be righteous as my Father in heaven is righteous. That's what you are in Christ Jesus. Sigaw natin. I am now a walking righteousness of God in Christ Jesus. So habang nakatingin sa iyo si Lord, ang tingin sa iyo, busilak. Busilak sa kaputian. Hindi nakikita yung kasalanan mo. Nalito ba kayo, mga kapatid? Hindi nakikita ng Diyos ang kapalpakan mo. Bakit? Sapagkat nakikita ng Diyos yung pure white robe of righteousness na suot mo na.